Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas Balita TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas Balita TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas Balita TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na tulong pinansyal para sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang hospital bills. Malaki talaga tulong yan. Ito ni Senator Bongo noong 2019 at hanggang ngayon ay libo-libo na ang natulungan sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Totoo Bago yan. ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, balat pa rin sa Roganda Sasso, isang controversial vlogger ay sina Lula di umano ng mag-asawang Romualdez ang marami sa ating mga kababayan dahil ginagawang requirements di umano ng tingog party list ng kanyang asawa na si Yeda Marie Romualdez ang kanilang voucher upang makakuha ng tulong pinansyal mula sa Malasakit Center. Malinaw pa sa sikat ng araw na isa lamang pogi dahil sa nagbabalak di umano ang nasabing speaker na tumakbong pangulo sa darating na presidential election at tila pati na rin ang accomplishment ng nasabing senadore umepal na rin si Tambaloslos. Pero banat na marami sa ating mga kababayan ay kahit anong gawin pa nilang pagpapabango sa kanilang pangalan ay hindi na di mo nila malilinlang ang taong bayan dahil marami na sa kanila ngayon ang mulat sa katotohanan at alam na nila kung sino ang kanilang paniniwalaan at kung sino ang hindi. Dagdag pa nila ay gigil o itigil na lamang di mo nila ang kanilang pinagagawang paninira sa mga Duterte dahil hindi di mo sila magtatagumpay kasi alam na nila kung sino ang mga taong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at yun ay walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na kasalukuyang Vice Presidente ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, guaranteed letter daw ni Mr. and Mrs. Tambaloslos para maka-avail sa libreng paggamot sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Makapal din ang mukha ng mag-asawang ito para iboto sa tingog party list. Ang gobyerno ngayon walang... Teka. Kailangan pa ba ng ano nila? 'Di ba sa yung mag-asawa, kailangan ba ng rights pa nila o ano bago makapag-apply o makapag-avail sa Malasakit Center? 'Di ba sa lahat ng mga ospital is talagang may Malasakit Center diyan. 'Di ba? Kung tutuusin, malaki talaga ang naitutulong ng Malasakit Center sa mga tao. Hindi na kailangan ng mga requirements na ganyan-ganyan. Kumbaga, pag binigay sa'yo ng billing, di ba, yung billing, so hindi mo kayang bayaran, ganito. Minsan, yung billing pa mismo ng ospital ang magsasabi na, ilapit mo to sa Malasakit Center para wala ka ng bayaran. So, di ba gagawin mo naman? O, kapag nilapit mo doon sa Malasakit Center, ibibigay mo lang yung bill mo, ganito, ganyan, iaabot mo sa kanila, tapos interviewin ka lang nila, rekta na, wala nang hinahanap sa na kahit na ano. ID lang, ganito, di ba? Yun lang. Tsaka yung bill mo. Pagkatapos nun, okay na, magpa-Xerox ka na. 3 kopya, di ba? Pero wala nang ganyang requirements pa na kailangan mayroon pang dadaan ka pa sa makita pa yung... di ba, mga katundi ko, mabanggit, no? Dahil pero wala nang ganon. Rekta-rekta na yan. Yung Malasakit Center, alam ng taong bayan yan. Alam nilang lahat yan na wala nang kahit na anong requirements pa
na hinihingi ang malasakit center na ganyan. Magandang solusyon sa problema ng taong bayan ay naasikaso nila kung paano mapawagsakin ang mga Duterte. How I wish na si former President Rodrigo Roa Duterte na lang ang president. Marami pa siyang magagawang, masasayang lang ang panahon kasi nga ang pinagtutuunan nila ng pansin ang mga Duterte. Tama Palitan yun. ng speaker kasi tiwali ng takbo ng Congress at salungat na sa unity team at puro pang gigipit sa former president. Saan na respeto nyo sa mga Pilipino? Binoto naman yan kami o nagpasahod sa inyo. Palitong si speaker, lahat pinasok na may picture pa, di naman niya trabaho. Sana mapasa ang Apple billing. Ako natulungan ng Malasakit Center na stroke ako, walang referral letter sa Apple na Oy, ito. referral Buhay letter ako yun. saksi. End quote. Imbis na maging maganda yung ano niya, no? Yung maging imahe niya sa paglabas niya, yung pag-expose ni Martin is hindi naging maganda yung mga feedback sa kanya. Dahil sa nangyayari nga yung sinasabing panggigipit kay BP Sara, no, sa ginagawa nila. Hindi nila alam talaga si BP Sara talaga is maraming nagmamahal na tao sa mga Duterte. Kaya inisip siguro nila, akala nila kapag binanggaan nila ang isang Duterte, si Sara Duterte, is ganun-ganun lang. Hindi nyo ba naisip na 32 million plus ang bumoto dyan? Hindi nyo madaling malalaso na ganyan na, yung BP nyo, ganto, ganyan. Hindi ganun kadali. Dahil may resibo si BP Sara, yung Davao, kung paano nila napatakbo ng maayos. At saka si FPRRD. Alam ng mga tao ang ginawa ng mga yan. Kaya nga nanalo. Kung masama ang ginawa ng ama niya, di dapat hindi na nanalong BP si BP Sara. At kung masamang tao ang ama ni BP Sara, is hindi nire-respeto yan sa Davao. At baka wala na sa politika yan sa Davao. At walang Duterte na binoto sa Davao kung hindi maganda ang pamamalakad ng mga Duterte sa Davao. Talaga. Ayan, Kasi Sasuganda. sinasalaula ng mag-asawang Martin Romualdez at Yeda Marie Romualdez ang mga Pilipino. Okay? Natarantado po ng Tingog Party List at ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, mga Pilipino. Okay? At hindi po natin to hakayaan dahil dapat doon lamang tayo sa tama. Hindi po ba? Hello sa mga nasa Canada. So, pakishare Grabe, lang po. rekta siya, no? Kung gusto nyo pong malaman ang totoong proseso ng ating Malasakit Center. Okay, para malaman nyo po ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Okay? Para hindi po kayo naloloko ng mga politiko at nagagamit ng para sa kanilang katarantaduhan at kaipalan at kakupalan. Yun lang po, no? I-share nyo po ito ng hindi po kayo nagagago. Kasi kakaibang panggagago itong ginagawa nila, no? Niloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, pakishare nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na meron silang papakita ko sa iyo. Papakita ko. Okay, papakita May ko. resibo no? Grabe. So, may ganyang kumakalat, 'di ba? Nakikita niyo yung kumakalat ng ganyan. Na ang ano niyan is referral barcode. Okay? Referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay eto,
yung pagmumukha ng mag-asawa, yung nakabalandra dun sa voucher, may tingog party list pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating live. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaunan. Hindi na ako nagsasalita, makikinig din ako. Kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa tingog party list para maka-avail ng Rekta mga na yun servisyo eh. ng Malasakit Center. Ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ang tingog party list na pinangungunahan ng kanyang asawa ni si Ieda Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Pigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So yun ang sinabi ng page ng Tingog Teka, wala namang ibang requirements na hinihingi sa Malasakit. Di ba? Wala nang mga letter kang iaabot pero sa ito nga kailangan merong letter na ibibigay na nandoon nga yung face locks nila na kailangan yun ang iaabot mo sa Malasakit pero walang patakaran ata ang Malasakit na ganun. Dahil dito sa amin ng Malasakit Center, dito sa hospital namin, walang patakaran ganyan. Hindi nakikita yung mukha ng mayor o ng congressman doon. 'Di ba? Talagang kapag ikaw ay humingi ng tulong sa Malasakit, talagang nagmamalasakit sila sa'yo. Saglit lang, kausapin ka nga, tapos, ayun na. Okay na. Party List Cotabato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang Tingog Party List. Masisira pa yung Malasakit yan eh. Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? Isa raw ito sa requirement ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So kung hindi kukuha ng ganyan is hindi maipoproseso yung kanilang mga hospital bills. No, kailangan talaga is dadaan dyan. Ay kawawa naman yung mga taong yun. 'Di ba? Sa kanila lang kasi merong ganyan. Pero sa ibang hospital, sa iba't ibang lugar, is walang ganyan. Talagang mabubutasan nga sila dito sa ginawa nilang yan. Sa hindi nyo po, sa mga hindi po nakakaalam, ang Malasakit Center po ay ito ay nagsimula, ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay, one-stop shop. Ibig sabihin, lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay, nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat. Okay? Or pwede sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Bongo. Senator Bongo. Okay? Ang galing nga niya si Senator Bongo eh. Nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect si Senator Bongo, naisabatas ang Malasakit Center Act. Okay, noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay.
Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng tingog, ha? Kaya kita mo pinagloloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila to. Diba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed. Si Bongo nga na nagtayo ng Malasakit Center, hindi humihingi ng requirement. Kayo pa humihingi ng requirement. Mariosep. Senator Bongo, may requirement na ba ngayon sa Malasakit Center? Ask ko lang. Letter. So, pupuntahan natin yung batas. Dapat, ang Tingog Party List, pag mag-i-explain, dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So, ito ang implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic Number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So, pag titingnan po natin ang implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo, services. Diba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng ano sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements, kita nyo? Documentary requirements, pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, hemodialysis, ganyan. Ayan lang, okay? Pag DSWD ka hihingi ng financial assistance, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID or other legitimate proof of identity, official price quotation of general assistive devices, funeral contract, kung burial, okay? So, origin, ganyan, okay. So, DOH, pag medical assistant, medical certificate, certificate of indigency, drug or medicine prescription, laboratory or diagnostic request, hospital bill. Okay, availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating agency. So, host hospital desk, nandun lang sila. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre, ayun si Sasroganda Sasot. Ayun, no? Talagang sinaad niya talaga, no? Talagang wala tayong nakita na requirements nila dyan sa tingog na nakalagay na kumuha ka ng requirements na ganito, yung ano ba to? Yung guaranteed letter. Wala nakalagay doon. Kayo, ha? Nako! Another butas na naman yan. Grabe. No, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ito? Ayos po ba yung mga Malasakit Center nyo? Talagang yung Malasakit Center talaga is ayos. Siyempre, maganda yung ginawa ni Senator Bongo. Ang daming natutulungan. Pero ang tanong, may ganyan ba na nangyayari ngayon sa ibang Malasakit Center sa inyo dyan? Sa mga lugar-lugar nyo dyan? Nako. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.